suggestion ko kay Bato, galingan mo na lang magtago, big boy, at magpatubo ka ng buhok para hindi ka masyadong makilala. O nga po, kasi yung mga kritiko po ng senador, abay, nananawagan na rin ng isang manhunt operation laban sa Senator Bato. Although yung NBI hindi naman sasabi, kanina nga sa balita natin, na hindi pa sila nandoon. Pinaghahandaan pa lamang nila yung possible manhunt operation laban po sa senador. Oo, tama yan. Kasi napakaganda naman kasi ng reasoning ni Bato side. Kasi ang reasoning niya is, nakalagay naman talaga sa law statute na sa pag-effect ng warrant, dapat sundin mo yung local procedures, local judicial procedures ng state, ng enforcing state. So ano yung nakalagay sa local procedures natin? No one shall be deprived of right of liberty, diba, without due process of law. Basic right yan ng isang tao. Kahit ikaw nga ay Pilipino, kahit nga may desisyon sa ibang bansa, kailangan pa rin dumaan sa korte. Kapag may mga legal processes galing sa foreign court, kailangan dumaan sa korte. Bakit? Ano yung pinaka-basic mo na i-check? Authentic ba yan? Di ba yun yung pinaka-basic? Malay mo kung lumabas lang yan sa recto o recto ng ibang bansa, yun ang unang titignan ng court, authentic ba yan? Kailangan makipag-coordinate sa mga authorities sa ibang bansa para i-ensure na authentic and then ayon sa batas. Pati nga sa extradition pwedeng kailangan dumaan pa rin sa court yan kapag Filipino citizen ang gusto mong sa international crimes, sa mga ini-issue ng mga international court and foreign courts, sa pag-aresto ng mga transnational na crimes, kailangan pa rin yan sa local court kapag Filipino yung inaaresto mo. Kapag mga foreigner yan, pwede shortcut kasi ang shortcut na ginagawa ng Bureau of Immigration ay gagawin nila, ikakancel nila yung passport tapos gagawin nila for deportation. So pwedeng immediate arrest, hindi na kailangan dumaan sa korte. Yan ay kapag foreigner. Pero kapag Filipino, kahit kapag international case yan, kailangan pa rin dumaan sa extradition. Parang mga ganon. So, every time na may foreign case, ang basic rule is kailangan dumaan dito sa Philippine Court. Kahit yung sinasabi nila na nasa sa Republic Act natin na sinasabi na pwedeng, for the interest of justice, pwedeng isurrender ang isang tao dun sa isang international court. Ang word dun is surrender, pero hindi arrest. Ang ibig sabihin ng surrender ay nasa custody mo na yung tao, saka mo lang i-submit sa kanila. Yan, ginagawa natin yan parati sa mga foreigner dito sa Philippines kasi naaresto na natin sila, nasa Bureau of Immigration, ayan, ibibigay natin sila sa mga ibang bansa. Hindi na natin kailangan padaanin sa korte. Surrender yun, pero hindi arrest. Tandaan natin, ang arrest is a deprivation of liberty. And ang nakalagay sa Constitution natin is primarily for the protection of its citizens against the government, against its own government. So kapag linagay dito sa ating Constitution na kailangan protektahan ang mga Filipino citizens against sa ating sariling gobyerno for undue deprivation of liberty at kailangan dumaan sa due process of law, ang ibig sabihin yan, kapag gobyerno ang nag-enforce, ang nagde-deprive ng liberty ng isang Pilipino, kailangan every time dumaan yan sa local court. Opo. At dahil nga siguro kung sakali mang talagang yung bugso ng damdamin ni Senator Bato sa gitna o sa harap ng yung mga kaso o yung mga pag-uusig laban po sa kanya ngayon na attorney, alam naman po natin open record na si Senator Bato kung sino po siya bago siya naging senador sa magaling na pulis. Papaano kung siya po ay gagawa po ng mga lalaban po siya doon sa mga gusto pong humuli sa kanya? Sa tingin po ninyo ay maipapadala pa rin ho ba siya sa labas sa ICC kahit na kung sakali man, this is just a speculation lamang, attorney, makagawa siya ng isang krimen dito sa Pilipinas? Ay talagang no holds barred na ito, talagang mangyayari, dapat talagang wag siyang magpahuli. Kaya kung baga nga, ito nga ang nangyayari ngayon, hindi siya sure kung ano ang standing niya. Pero every time kasi na gumagawa ka ng isang krimen, kailangan dyan ng malicious intent or criminal intent. Kapag naniniwala ka na ginagawa mong dinedepensahan mo yung sarili mo, dahil naniniwala ka na sa tingin mo ang ginagawa mo ay tama, and eventually mapapatunayan mo na tama yung ginagawa mo and valid self-defense yun to protect your liberty, baka pwede niyang gawing basehan yun para i-exonerate ang kanyang sarili laban sa isang krimen kung nakapatay man siya ng tao o nakapagpaputok siya ng mga baril. Pero mahirap yung question na yan, bossing, kasi kung baga yung hindi natin sure malay mo kung sabihin ng Supreme Court valid yung warrant tapos nagkamali tuloy siya sa ginagawa niya. So it's a complicated legal question. Yun talaga, nagkulang ang ating gobyerno sa area na yan kasi hindi tayo mabilis sa pag-clarify kung ano ba talaga yung karapatan ng ating mga mamamayan. Kaya trabaho talaga dapat ng Supreme Court na liwanagin agad para alam ng ating mamamayan
kung paano siya gumalaw sa bawat sitwasyon. Meron siyang sarili naman na interpretasyon ngayon at yung interpretasyon niya ay valid naman. So kapag valid yung interpretation, does that negate malice? Kapag pumunta na tayo doon sa krimen, does that negate yung criminal intent para lang ma-exonerate siya doon sa criminal prosecution na mangyayari eventually kung in the course ng pag-defend sa kanyang sarili, sa kanyang perceived upcoming violation ng kanyang right to liberty ay makapatay siya ng tao or whatever. Kaya galingan na lang ni Bato, parang action movie ito. Galingan niya na lang, kasama niya naman. Opo. Opo. Galingan niya magtago. Takbo-takbo na lang siya sa bundok. Attorney, ano yung nakikita po ninyo, sa tingin ninyo, yung mapapala ng gobyerno kapag naipadala si Senator Bato at meron pang nagsasabi baka susunod na raw itong si Senator Bongo? Uy, nakakaano naman yung kapag idadamay pa nila si Senator Bongo. Before ba siya maging senator, meron ba siyang official na posisyon kay President Rodrigo Duterte noon? Diba? Na enforcement? Wala naman eh. Parang advisor lang ata siya ni President Duterte noon. So bakit siya idadamay? Loko tong mga taga-ICC ah. Ang problema kasi dito kay BBM, alam kasi niya na maraming kurakot na nangyari dito sa kanyang gobyerno. Kaya tingnan mo, nagkaroon ng unholy alliance between sa traditional na magkalaban na Pinklawan at saka BBM, di ba? Kasi si BBM, ang dahil mga kalokohan, gusto niyang pagtakpan yung kanyang problema sa pamamagitan ng paglabas ng mga issue para hindi mapag-usapan yung issue ng kanyang korupsyon, ng kanyang administrasyon. Kaya ginamit niya yung mga Pinklawan ngayon at mga kakaliwa para yung narrative nila ang i-push. Itong mga narrative naman ng mga mokong na ito ay wala naman ng iba kundi paghihiganti at paglabas ng kanilang mga galit. Itong laban sa administrasyon ng Duterte, akala mo ang banal-banal nila sa kanilang pagka-desperado at obsessive sa pagpapabagsak kay VP Sara Duterte kung ano-ano na ang ginagawa kahit illegal. Nag-iimbento sila ng witness tulad ni Madriaga. Nag-iimbento sila kung ano-anong mga illegal ang kanilang mga ginagawa para lang makapag-gather ng evidence na wala namang kwenta. Pinipilit nila yung mga kaso na hindi naman tama. Mali-mali yung mga procedure ng pagka-aresto. Wala naman silang maisasalang na kanilang manok na maging champion ng kanilang cause. Para lang silang mga party poopers na mga killjoy sa maayos na pamamalakad ng ating politika at sa totoong nais ng taong bayan. Kasi kung isipin natin, ang taong bayan, ang tatanungin mo, ano ba talaga ang gusto nila? Ang gusto nila ay mapanagot lahat ng pagnanakaw sa administrasyon ni BBM at huwag nilang i-impugn yung democratic process na mangyayari sa 2028. So pabayaan ninyong tumakbo si VP Sara Duterte kasi siya yung gusto namin na maging presidente ng Pilipinas. Yun lang naman eh. Yun yung ating fundamental and largely na broad question na dapat sagutin ng taong bayan. Kaso nga lang, itong Pinklawan, kailangan maging relevant parati, mga taga-kaliwa. Puro irrelevant. Obsolete na nga lang yung inyong political philosophy, gusto niyo pa rin maging relevant, nang gugulo kayo parati. Nag-i-invent, tapos napakapangit ng methods ninyo para manila ng kalaban, nag-i-invento ng mga witness, nag-i-invento ng mga ebidensya, at pinaflout ninyo lahat ng mga legal procedures para lang magawa ang inyong gusto, para kayong mga petulant children na parating papansin na nanggugulo lang parati ng ating bansa. Ito naman si BBM nagpapagamit para lang hindi mapansin ang kanyang kalokohan. So ang kawawa ay yung mga pinaghihigantihan nila na mga past administration at ayaw na rin nilang maging mamuno ulit ng ating bansa sa susunod kasi alam nila na natuwa ang taong bayan sa mga ginawang mabuti noon ng mga kinakalaban nilang politiko at sila pa rin ang gusto nilang mamuno sa susunod sa 2028 kaya gusto nilang parating manggulo hanggang ngayon.